Mga kapuso, posible raw magkaroon ng dalawang namumuong sama ng panahon o yung tinatawag na low pressure area sa Huwebes o di kaya sa Biyernes. Ayon kay DOST Pag-asa Supervising Undersecretary Graciano Yumol, ang isa ay posibleng mabuo sa ilagang kanluran ng Luzon. Ang isa naman ay sa may dagat ng Aurora. Yung mabubuong low pressure area ika nga sa Aurora ay posible raw maging bagyo sa araw ng Linggo. At kung matuloy nga yan, bibigyan ng pangalang Pedring. Sa ngayon, asahan ang malawakang pagulan sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon na posibleng magdulot ng baha at pagguho ng lupa o landslide. Bunsod daw yan ang tinatawag ng monsoon trough. Minaliit ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang epekto ng tigil pasada ng grupong Piston. Ang tila mas nakaperwisyo pa nga raw sa mga motorista ang tagbigat ng daloy ng trapiko dahil suspendido ang number coding scheme. Nakatutok si Steve Bailisan. Alas 3 pa lang ng madaling araw, nagpakalat na ng mga traffic enforcer ang MMDA. Pinalabas na rin ng mga bus at truck. Alok ang libreng sakay sa mga mai-stranded na commuter. Sa loob ng Metro Base, tutok ang mga opisyal ng MMDA, PNP-NCRPO at AFP-NCR Command sa sitwasyon sa kalsada. Bandang alas 10 ng umaga, inikot ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang himpapawid ng Metro Manila para i-monitor ang sitwasyon. Halos bakante ang bahagi ng Alabang sa Muntinlupa at C5 sa Taguig. Ilang ralista naman ang namataan sa may Mabuhay Rotonda at Filcoa, pero marami pa rin daw ang bumiyahing jeep. Tansya ni Tolentino, nasa 200 tsuper lang daw at ilang militanteng grupo ang lumahok sa tigil pasada sa Metro Manila. Pinakamarami na sa Cubao. Halos wala silang na-generate na suporta maging sa kanilang hanay. Parating na siguro nila yung gusto nilang ipahatid at ang maganda po nito hindi nagambala yung ating mga motorista at mananakay. Higit sa 100 bus, truck at iba pang service vehicles ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang idineploy ngayong araw para masiguro na walang masa-stranded na mga commuter. Ang kaso, wala pa raw sa kalahati ng mga idineploy na sasakyan yung nagamit. Hindi naman kasi tuluyang nabakante ang mga kalsada sa Metro Manila. Bagkus, nagkanda traffic pa dahil suspindido ang number coding scheme. Ang resulta, nagdulot pa rin daw ito ng perwisyo sa mga commuter at mga motorista. Kasagsagan ng rush hour kaninang umaga, halos di umuusad ang mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. Usad pagong din sa EDSA, gayon din sa Taft Avenue, Quezon Avenue hanggang Espanya. Kaya sumbat ng ilang motorista ang 2 hanggang 3 oras na ipit sa traffic. Wala naman palang WLG. Ito nga, dahil mo biyahe. Wala pang kitin. Sa gasolina lang. Doon na napunta. 1-3 nag-LPG ko. Dahil? Traffic. Mabigat ng traffic Gusto ko na bumaba kanina Paliwanag ng MMDA, bukod sa mga humarang na ralista, patong-patong daw kasi ang mga di inaasahang pangyayari na nakapagpabigat sa daloy ng trapiko. Ayun po lahat may dudulot natin doon sa transport strike, yung mga nagbalak na gamitin yung kanilang sasakyan dahil lifted yung number coding. Marami yung factor siguro at yung paghuhukay ng Maynilad kaninang umaga na ngayon lang natin napatakloban. So lahat po yan siguro should be taken into consideration. Ito lang nagpatunay na hindi epektibo yung transport strike na nagka-traffic pa nga ho. Steve Bailisan, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Itinanghal na po ang kauna-unahang Miss World Philippines. Ang target ng ating bagong beauty queen, siya ang makasungkit ng kauna-unahang Miss World crown para sa Pilipinas. Kilalanin siya sa chika ni Aubrey Carampel. First, Miss World Philippines. 25 kandidata ang nagtagisa ng ganda, talino at galing sa pagrampa sa kauna-unahang Miss World Philippines pageant kagabi. Ang PICC na puno ng kanilang mga taga-suporta. Sa evening gown competition, grace and poise ang ipinamalas ng mga binibini habang iminomodelo ang mga obra ng Pinoy designers. Ipinakita naman nila ang kanilang sexy figures sa swimsuit competition na ginanap pa sa underground river ng Puerto Princesa, Palawan, na kabilang sa mga pinagpipilian bilang New 7 Wonders of Nature. Nakasama ng mga kandidata ang kapuso hunk na si Aljura Brenica. Ang lahat ng bagay ay
Itinanghal na Best in Swimsuit si candidate number 13, Gwendolyn Rue. Best in Evening Gown naman si candidate number 22, Maria Paula Bianca Paz. Pagkatapos nito, pinili na ang top 12. At mula sa 12, 5 na lang ang natirang finalists. Nagpakitang gila sa Q&A portion ang 5 finalists. Si candidate number 13 tinanong ng host na si Dingdong Dantes kung ano ang gagawin sa 1 milyong pisong premyo kung sakaling siya ang manalo. If I win this pageant, I would put part of the money into the bank for the future. Another part of it, I would throw a Thanksgiving party to thank all the people who helped me in this experience. And the rest, I would put into making my own charity program within the Tuloy Street Foundation, which is the official foundation of Miss World Philippines. Tila naging swerte ang number 13 para sa kanya dahil ang 21-year-old na si Gwendolyn Rue ang siyang nag-uwi ng Miss World Philippines crown. Mismong si Miss World 2010 Alexandria Mills ang nag-crown at nagbigay sa kanya ng scepter nang umupo siya sa kanyang throne. Of course, I wish her the best of luck. She looked absolutely stunning tonight, as did the rest of the contestants, and I'm very excited to see her in London. First princess naman si Helen Nicolette Henson. Second princess at Miss Kapuso World, si Martha Chloe McCulley, na nanalo ng 2-year management contract sa Kapuso Network. Third princess si Maria Paula Bianca Paz. At fourth princess si Jaisel Arozal. Ngayong kinoronahan na ang kauna-unahang Miss World Philippines, ang hiling niya sa ating mga kababayan ay patuloy siyang suportahan para sa gaganaping laban sa Miss World Philippines sa darating na Nobyembre sa London, England. I really want to bring home the crown for the Philippines, make us proud. We never won Miss World before, and that really is my goal. Kinabukasan matapos ang pageant, lumagari agad sa TV guestings ang Miss World Philippines beauties. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Mamaya American Idol Season 10 finalists may patikim ng kanilang concert. Abangan yan dito lang sa Chika Minute. Susunod, ang mga magulang ng estudyanteng napatay umano ng kaklase sa loob ng eskwelahan. Hustisya ang hiling. Sa kanyang pagbabalik Amerika, Pangulong Aquino ay inaasang makakaharap muli si US President Barack Obama. At ilang detalye ng kasalan ni na Konsehala Shalani Soledad at Congressman Roman Romulo, malalaman na. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.